update sa lagi ng panahon at sa binabantayan nating potensyal na sama ng panahon ngayong araw ng Huwebes, May 9, 2024. Magiging mainit o maaliwalas pa rin ang panahon ngayong araw dahil sa epekto ng easterlies. Samantalang may frontal system naman sa hilagang silangan ng bansa na posibleng magdala ng maulap hanggang sa maulang panahon sa Northern Luzon. Para sa taya ng panahon ngayong araw sa Mindanao, may mga dadaang mga pag-ulan sa bahagi ng Soc-Sargent, Zamboanga Peninsula sa umaga hanggang tanghali at may mga malalakas na ulan na sa Lanao del Sur, Zamboanga del Sur at sa gabi naman ay sa Maguindanao, Cotabato at Lanao del Norte. Sa Visayas, may mga saglitang pag-ulan din sa buong maghapon lalo na sa eastern part ng Visayas at sa gabi naman ay sa Negros Provinces. May mga pag-ulan din sa Palawan sa hilagang bahagi nito sa umaga at posible rin ang pag-ulan pagsapit ng hapon sa southern portion ng Palawan. Sa Luzon may mga ulan sa Mindoro, Calabarzon sa umaga at may mga pag-ulan na rin sa Northern Luzon dulot ng frontal system pagsapit ng hapon at gabi. Posible ang malalakas na ulan sa Isabela, Cordillera Region, Pangasinan, Zambales at Oriental Mindoro. Sa Metro Manila ay mainit maghapon at mababa ang tsansa ng pag-ulan hanggang pagsapit ng gabi. Samantala para sa binabantayan naman nating sama ng panahon, makikita natin sa ating satellite animations na patuloy pa rin ang pamumuo ng mga kaulapan sa may Pacific Ocean o sa silangan ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, isa na itong low pressure area at itinaas na ng ahensya ang posibilidad na may mabuong bagyo sa loob ng ating area of responsibility sa susunod na 4 hanggang 6 na araw. Base rin sa ating latest satellite animation, meron pa rin tayong minomonitor dito na cloud cluster or kumpul ng ulap sa may silangan ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala pa itong epekto sa ngayon pero patuloy natin itong minomonitor dahil posible itong magpaulan at maging weather disturbance sa susunod po na linggo sa ating bansa. Bagamat dumarami ang mga weather models na sumasang-ayon sa senaryong na ito, nananatiling bahagya o medium chance ang posibilidad na may mabuong bagyo sa silangan ng bansa pagsapit ng weekend o sa susunod na linggo. Ayon sa record ng mga weather models at ensembles at ang inilabas na Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Pag-asa kahapon, may tsansa itong lumapit sa bansa at kikilos pahilaga at papunta sa Japan o papalayo ng bansa. Ngunit hindi rin natin inaalis ang posibilidad na ito ay mag-landfall. Maging bagyo man o hindi, asahan na magdadala ito ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa may eastern portion ng Mindanao at Visayas region. Kung sakaling mabuo ito bilang bagyo, papangalanan ito ng Pag-asa na Agon kung sakaling pumasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, base naman sa latest Tropical Cyclone Threat Potential po ng Pag-asa, sa Climatology Division po, inaasahan natin na simula po bukas hanggang sa weekend is possible nga doon sa may cloud cluster na yon ay may mabuo na low pressure area o sama ng panahon. Mabagal itong kikilos papalapit ng ating bansa at posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility Monday or Tuesday. Inaasahang kikilos ito ng paangat na pakaliwa at posibleng dumikit po sa may eastern side ng ating bansa. So ibig sabihin, early next week posibleng magpaulan yung Intertropical Convergence Zone kung saan nakapaloob itong weather disturbance na ito in parts of Mindanao, habang early next week nga maring as early as Monday or Tuesday ay yung trough ng low pressure area ay magpaulan din dito sa may Caraga region, Eastern Visayas, hanggang dito sa may Bicol region sa kalagitnaan po ng susunod